Ha ha ha, maligayang kaarawan. Wuming, ngayon ang iyong kaarawan. Walang kwenta ang tatay mo. Hindi man lang makabili ng cake para sa iyo. Kaya nang hiram ako kay Tia Wang sa tabi, isang pirasong tokwa. Makontento ka na. Huwag mo akong sisihin, okay? Hindi kita sisihin, tatay. Ang pinakamasaya ay sama-sama ang pamilya. Si Wuming ko ay lumaki na. Ang mature mo na. Inumin mo ang lugaw mo. Tatay, kainin mo ang gulay. Sige, sige, kakain si tatay. Ayos ka lang ba? Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Ang pamilya natin ay maaaring hindi sikat. Pero mas maayos tayo kaysa sa iba. Hindi kasing galing ng iba. Bakit magpapanggap na mahirap sa harap ng bata? Pinapakain siya ng tira-tira araw-araw. Ano ba ang alam mo? Ang hindi nililok na Jade ay hindi magiging sisidlan. Ang taong walang hirap ay hindi magtatagumpay. Kung hindi mo siya pagdurusahin ngayon, paano siya magtatagumpay paglaki? Ang angkan naming Chen ay dating nangungunang pamilya sa lungsod ng An. Pinagbintangan tayo ng Ga na si Gu Yansong. At dinala tayo sa ganitong kalagayan. Si Wuming ang tanging pag-asa ko. Mahigpit ako sa kanya ngayon dahil umaasa ako na balang araw ay masabi niya sa pamilya Gu, ang nawala sa akin, Chen Haodong, ay babawiin ang aking anak. Siya nga pala, huwag mong itapon ang mga ulo ng hipon na ito. Iuwi mo sila at gawing sabaw para kay Wuming bukas ng umaga. Noong bata pa ako iyon, Tatay, bakit ka bumuntong hininga? Kain na tayo. Hindi, ayoko. Ikaw, pilyong bata, mahigit 20 taon, ginugol ko ang sarili ko para sa iyo. Umaasang magdadala ka ng karangalan sa pamilya Chen. At ikaw, nag-deliver na lang ng pagkain. Tatay, okay lang maging mahirap. Ang pinakamasaya ay sama-sama ang pamilya. Masaya? Walang kabuluhan. Mahal, walang masama sa paghahatid ng pagkain, isang matatag na trabaho, malayang oras. Kinakampihan mo siya? Sinira niya ang pamilya nating Chen. Ang paghahatid ng pagkain ay hindi kahiya-hiya. Tay, narinig ko si Presidente Chen ng Phoenix Chamber of Commerce nag-part-time sa paaralan. Naghatid din siya ng pagkain. Si Ji Chen ay ang Diyos ng yaman sa Daxia. Maaari mo ba siyang ikumpara? Ha? Tingnan mo si Gu Cheng. Nag-aral siya sa ibang bansa at bumalik. May 2 doktorado. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Tay, ang pamilya Gu ang nangungunang pamilya sa lungsod ng An. Bakit lagi mo siyang kinukumpara? Ako. Kalimutan mo na. Tigilan na ang pagtatalo. Kain na. Tay, Wuming, masama ang loob ng tatay mo. Kakausapin ko siya. Anong ginagawa mo? Ang bata ay nawala ng 6 na taon at kakabalik lang, at binibigyan mo siya ng masamang trato. May lakas ka ng loob na sabihin iyon? Ang mahal mong anak na pinalaki mo. At tingnan mo ulit si Gu Cheng. Siya rin ay kakabalik lang, ilang araw ang nakalipas. Gu Yansong naghandog ng piging para ipagdiwang siya. Ngayon ang buong lungsod ng An alam na ang pamilya Gu ay may isang anak na may pag-asa. Pamilya Gu, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, patuloy mo pa ring pinag-uusapan sila. Hindi mo ba maaaring bitawan? Ay, ang bata ay nandoon mag-isa. Naghihirap sa lahat ng mga taong ito. Kung gaano kahirap iyon. Sige, masyado akong pabigla-bigla. Ang ating pamilya, hindi ba ayos na ang lahat ngayon? Huwag kang magtampo. Ang bata ay kakabalik lang. Tara, kausapin natin siya. Nasaan si Wuming? Hoy, tagapaghatid. Hindi ito lugar para tumayo ka. Bilisan mo. Ilabas mo ang basura mong bisikleta dito. ako.
Walang kwenta. Tingnan mong mabuti. Ito ang Phoenix Chamber of Commerce, 5-star na hotel. Ang mahihirap at mga aso ay hindi pinapayagan. May ganoon talagang patakaran? Sino gumawa niyan? Ako. Ang patakarang ito ay ginawa mo? Ano naman, bata, sabi ng kuya mo sa'yo, ang mahihirap ay kailangang magsumikap, sa halip na mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa akin. Maghatid ka pa ng ilang order, kitay mo ang iyong maliit na kita. Hoy, tama ang anak ko. Siya ang manager ng hotel na ito. May pera-atestado. Hindi tulad mo, napakabata, pero tagapaghatid lang. Gusto kong itanong, paano ka pinalaki ng tatay mo? Umalis ka. Ikaw. Sinong malaking tao ang darating? Ang motorcade ng Phoenix Chamber of Commerce. Tatay, batiin mo sila. Hoy, ikaw na paslit. Ilipat mo ang basura mong bisikleta. Mabilis. Pagbati, Ginoong Chen. Pagbati, Ginoong Chen. Tayo. Presidente Shen, narinig ko sa tagapamahala ng hotel na may patakaran ang hotel ang mga mahihirap at aso ay hindi pinapayagan sa loob. Sige, ang isang mapang-api na alipin ay hindi maaaring manatili sa Phoenix Chamber of Commerce. Uy, Ginoo. Kailangan mo bang turuan ka ng aking ama kung paano disiplinahin ang iyong anak? Hindi. G, Chen, nabulag ako. Dapat nga akong hampasin, di ba? Pakiusap, hayaan mo na, tulungan mo akong maghatid ng take-out. Pagkatapos, kunin mo ang iyong anak. At lumayas kayo dito. President Shen. Tayo? Paano ako nagkaroon ng walang kwentang anak? Ah, tingnan mo siya. Noong bata pa ako, minsan ay nanumpa ako sa sarili ko na magtayo dito ng pinakamataas na gusali sa mundo para sa aking mga magulang. Nakakita ka na ba ng angkop na kontratista? Ang aming kamara, ang pangkalahatang tagapamahala ng sangay ng lungsod ng An, si Lei Chong, naniniwala na kaya ng pamilya Gu ang gawain. Ang pamilya Gu? Sige, hayaan na ang pamilya Gu. Madalas kong marinig ang aking ama na sabihin na si Gu Cheng ng pamilya Gu ay isang taong may talento. Gi, Chen. Ngayon ay nakatayo ka sa tuktok ng mundo. Hindi ka pa ba handang ihayag ang iyong pagkatao sa iyong tiyo? Sa makalawa, ay 50 kaarawan ng aking ama. Sa araw na iyon, gusto kong bigyan siya ng isang malaking sorpresa. Tandaan mo na magbigay ng maraming compensation sa relocation hanggat maaari. Higit sa lahat, huwag pilitin ang mga tao. Oh, Kayo, pamilya Gu, gusto ninyong gibain ang bahay ko. Sinasabi ko sa iyo, talagang hindi. Matandang gago. Huwag mong tanggihan ang alok para mapilitan kang uminom ng parusa. Ngayon, ikaw na lang ang natitirang pamilya na pipirma. Sabihin mo, magkanong pera ang gusto mo? Ang pera ng inyong pamilya, Gu, wala akong pake. Umalis ka dito ngayon din. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sa buong An City, walang sino man ang nangangahas na lumaban sa pamilya Gu. Ikaw, ang una. Lumayas ka. Tara na. Ang pamilya Gu na naman. Narinig ko ang inyong pamilya Gu ay nagpadala ng tao sa Chen Village kaninang umaga. Lahat ay inayos na. Master Lei, huwag kang mag-alala. Lahat ay naging maayos. Ang 10 bilyong dolyar na proyekto kasama ang Phoenix Chamber of Commerce, paanong ang pamilya Gu ay maaari pang mag-antala? Kung magiging maayos ang kooperasyong ito, mula ngayon, tiyak na makikinabang ang pamilya Gu. Master Lei, aasa ako sa iyong gabay sa hinaharap. Master Lai? Dahan-dahan lang. Ang mga taong ipinadala sa Chen Village ay bumalik na. Maayos kaming nakikipag-usap sa nayon, pero pagkatapos, isang pamilyang Chen ay tumangging umalis kahit anong mangyari. Iyon ang naging dahilan para marami pang iba ang sumunod at sumira sa kanilang kasunduan. Marami sa ating mga tao ang nasaktan.
Isang grupo ng mga pabayang manggugulo. Chen Haodong, buhay pa itong matandang bastardo. Tay, kilala mo siya? Higit pa sa pagkakakilala sa kanya. Siya ang unang chairman ng pamilya Gu ng One Hao Group. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, akala ko patay na ang matandang bastardo na ito. Hindi ko inaasahan na siya ay magtatago sa isang maliit na nayon tulad ng Chen Village. Paano nangyari iyon? Mr. Gu, ito ang ating unang pagtutulungan. Ikaw ba ay guguluhin ng lahat? Master Lei, huwag kang mag-alala. Aalis ako ng maaga bukas. Personal akong pupunta sa Chen Village. Tiyak kong susunod sila. Walang silbi. Sinabi ko sa iyo kumuha ng mga bodyguard para magpahanga. At ito ang nakuha mo? Amo, ngayon ay kaarawan ng ama ni Mr. Chen. Lahat ng mga bodyguard sa An City ay inupahan ng Phoenix Chamber of Commerce. Ang isipin pa lang ay nagagalit ako. Ang aming pamilya Gu ay maaaring ang nangungunang pamilya sa An City. Ngunit ngayon, wala man lang tayong karapatan na magbigay ng regalo sa kaarawan ni Mr. Chen. Hindi ko man lang alam kung ano ang itsura niya. Tay, hanggat maayos nating maisakatuparan itong 10 bilyong proyekto, tiyak na makikita ni Mr. Chen ang aming pamilya Gu sa bagong liwanag. Sana nga. Cheng nag-aaral ka sa ibang bansa. Ngayon, pinaupahan kita upang ikaw mismo ay makakita kung paano ang aming pamilya Gu nakikipag-usap sa mga mahihirap. Tay, nag-aral ako ng pananalapi sa ibang bansa. Sa 10 kurso, siyam ang nagturo sa amin kung paano pagsamantalahan ang mahihirap sa ibang bansa, ang kakayahang. Magtiis ng hirap ay walang saysay. Ang mahihirap ay hindi itinuturing na tao. Ang mga ibang bansa ay mas maganda. Sino ang nagpagalit sa iyo ngayon? Tingnan mo itong buong mesa ng pagkain. Lahat ito ay gusto ng batang iyon. Kaninong kaarawan ba ang ipinagdiriwang natin? Sige, hey. Una, subukan mo ito. Gagawa ako ng isa pa para sa'yo. Pritong itlog na may sili. Paborito mo. Anong nangyayari? 4 na dakilang pamilya. Nalaman na kaarawan ng tatay mo ngayon, kaya galing sa kabisera, naglakbay sila magdamag para pumunta. Bihira, na may ganoong kabanalan. Si Zhao Runfa ng pamilya Zhao sa kabisera. Si Qian Sanshi ng pamilya Qian. Si Sun Yukai, pinuno ng pamilya Sun, Si Li Hongru, pinuno ng pamilya Li. nagbibigay galang. Qi Chen, Dumating kayo sa tamang oras. Samahan mo ako upang batiin ang tatay ko ng maligayang kaarawan. Si Darating na. Paborito mong pritong itlog na may sili. ang batang iyon, nagde-deliver ng pagkain, bakit hindi pa siya bumabalik? Sabi niya babalik siya ng 12. Malapit na. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kumusta ang mga kapitbahay? Bakit wala ni isa ang pumunta? Ipinaalam mo ba sa kanila? Ipinagbigay alam ko kaninang umaga. Ang apo ng kapitbahay ay may sakit. Ang pusa ng mga liu ay nagpapakapon. Ang baboy ng mga son ay mahirap manganak. Lahat sila ay may mga ginagawa. Huwag na natin silang alalahanin. Lahat nangyari sa iisang araw? Ang galing ng pagkakataon. Gusto mo bang maging tapat ako? Kahapon ay nakipagtalo ka sa pamilya Gu. Alam ng buong nayon. Sino ang mangangahas pumunta ngayon? Ang pamilya Gu. Ang pamilya Gu na naman. Hahaha, tama. Kami ang pamilya Gu. Chen Haodong, sa loob ng 20 taon na ito, tila hindi mo pa rin nakalimutan ang aming pamilya Gu. Gu Yansong. Gu Yansong. Matanda, ang kapal ng mukha mo. Ang tapang mo namang tawagin ng tatay ko sa pangalan niya. Sige. Mga probinsyano, walang galang. Huwag mong gayahin ang ugali niya. Anong ginagawa mo dito? Hindi kayo welcome dito, pamilya Gu. Dahil hindi ako tanggap, pwede akong umalis. Pero bago ako umalis, pirmahan mo ang kontrata. Kag-iisipan ko na bigyan ng paraan ang pamilya mo. Gu Yansong 20 taon na ang nakalipas. Ninakaw mo ang aking Marriott Group. Ngayon, gusto mo ang bahay ko. 20 taon na ang nakalipas, Chen Haodong. Ikaw ang nag-leak ng mga sikreto ng kumpanya at pinaalis ng board. Ito,
Paano mo ako masisisi? Huwag mo akong ibintang dito. Akala mo wala kaming alam? Ang mga sinabi ninyo? Sino ang makakapagpatunay? Bastardo. Pakawalan mo siya. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Howdong. Bitawan mo ako? Ang bagay noon, ang tanging nakakaalam ng totoo, ay ang iyong munting assistant. Sayang, inayos ko para sa kanya. Isang aksidente sa sasakyan. Ang mayayamang pamilya ng Phoenix Chamber of Commerce nagpadala ng mahigit 1,000 regalo sa kaarawan. Pumili ako ng 49 sa mga ito para sa iyong pagsusuri, Mr. Chen. Masyadong marami, mula sa kanila, pumili ng 10 piraso, sapat na iyon para kumatawan sa kasakdalan. Eksaktong alas 12, ang lungsod ay magpapaputok ng 10,000 Royal Salute. Alas 12:05, ikaw ay dadaan sa pinto. Alas 12:07, 24,000 drone ay mag-aayos ng mga mensahe ng pagpapala sa kalangitan. Mr. Chen, gusto mo ba ng mahabang buhay tulad ng bundok sa timog o kaligayahan tulad ng silangang dagat? Kung gayon batiin ang aking ama ng mahabang buhay, tulad ng bundok sa timog, at ng laging lunti ang pino. Oh, Bastardo. Haodong, anong ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Matandang bruha, mungkahi ko, manatili ka sa iyong silid. Huwag kang lumabas. Hindi ako pupunta kahit saan. Mabuti. Kung gayon, ang susunod na mangyayari ay maaaring hindi malilimutan sa buong buhay. Hulihin siya. Howdong. Matandang buwisit, binalaan kita. Ang mang-away sa pamilya Gu? Walang magandang idudulot. Patay ka? Howdong, tigilan niyo ang away. Bitawan mo. Dito, wala kang karapatang magsalita. Ako. Ipirma ako. Bahay lang ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko na lahat. Pakiusap. Pakawalan mo na siya. Sige, tuloy. Howdong. 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 Matandang buwisit. Howdong. 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 Ah, tama. Ang handaan para sa kaarawan. Saan gaganapin? May entablado akong 5,000 metro kwadrado na itinayo sa Chenjia Village Square. Si. Gumawa pa ng maraming lutong shandong. Mahilig yon ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Ang 8 pangunahing lutuin, bawat isa ay may 8 top-tier chef. Inutusan ko sila na maging standby. Magaling. Nasaan ang mga magulang ko? Naghirap sila ng kalahating buhay. Bilang anak nila, oras na para mag-enjoy sila sa buhay. Matandang buwisit. Dapat sumunod ka kanina pa. Bakit mo pinahirapan ang sarili mo? Satisfied ka na ba? Chen Howdong. Matagal tayong hindi nagkita. Hindi pa ako tapos magsaya. Haodong! Pumirma na kami ng kontrata. Bakit ginigipit mo pa kami? Siya lang ang may kasalanan. Sa paglaban sa pamilya Gu. Ngayon, ang pamilya Gu kailangang magpakita ng kapangyarihan. Gagawin ko siyang halimbawa. Huwag kang magpalabis. Malapit nang umuwi ang anak ko. Ang anak mo? Yung walang kwentang delivery man? Ang anak ni Chen Howdong ay talagang walang kwenta. Hepe, ang bagay na ito. Alam ng lahat sa nayo ni Chen. Mabuti. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Ang anak ng isang talo ay talagang talo rin. Tingnan mo ang anak ko. Nag-aaral sa Halifo University. Dobling PhD sa Economics at Finance. At tingnan mo ang sarili mo. Kahit na bumalik ang talong iyon, ano ang magagawa niya? Kailangan pa rin niyang lumuhod at magmakaawa na pakawalan ka namin.
Bilisan mo at tawagan ang talong iyon. Sabihin sa kanya na bumalik agad ang isang pamilya. Ang pinakamahalaga ay na lumuhod ng maayos sa harapan namin at magmakaawa para sa awa. Tigilan ang pambubugbog. Tatawagan ko ang anak ko ngayon. Tigil. Ginoong Chen, Kumusta? Nanay, anak, huwag kang bumalik. Tumakbo ng mabilis. Ha? Takbo. Matandang bruha, nagpapahamak ka ba? Dalhin mo siya. Saan mo siya dadalhin? Pakawalan mo siya. Pumunta ka sa impyerno. anong nangyayari? Ginoong Chen, ito ang footage mula sa Satellite 7. Bilisan. Magmaneho ng mas mabilis. Mabilis. Ano ang problema kay Matandang Chen? Ano ang ginawa niya? Nakipag-away siya sa mga Gu kahapon. Nasaktan ng pamilya Gu. Anong magandang mangyayari diyan? Mga kababayan, mayroong 805 sambahayan sa Chenja Village. Bawat isa sa kanila ay tapat na tao. Pero si Chen Haodong dito, naglakas loob na sumalungat sa aming pamilya Gu. Tulad ng nakikita ninyo, ito ang nangyayari. Tira! Bakit ka tumigil? Maraming tao sa pasukan ng baryo, humaharang sa daan. Hindi tayo makadaan. Haodong. Haodong! Pakiusap, tigilan mo na siya. Nakikiusap ako, tigil. Haodong. Matandang babae? Pakawalan siya? Sige, gumapang ka lang sa pagitan ng aking mga binti at pakakawalan ko siya. Ikaw na maliit na bastardo. Sa akin mo, ilabas ang galit mo. Si, Tatay, Na-offend ang aming pamilya Gu. At ito ang makukuha mo. Ipagpatuloy mo ang paghampas sa kanya. Huwag. Haodong. Haodong. tatay. Tatay, Anak, lumayas ka. Anak, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang bumalik? Nanay, huwag kang matakot. Bumalik na ako. kaya ito ba ang walang kwenta mong anak? Isang delivery boy. Magpalit ka ng ibang uniforme. At akala mo, malaki ka na? Sino ka? Ako si Young Master Gu ng An City. Nag-aral sa ibang bansa, nakatapos ng 2 doctorate degree. Gu Cheng. Kaya ikaw pala si Gu Cheng. Mabuti. Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon ang pamilya mo. Pakawalan mo agad ang mga magulang ko, tapos lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Linawin ko rin sa'yo. Basta lumuhod ka. Parang aso. Gumapang ka sa bilog na ito ng 2 buong ikot. Kung masaya ako, baka maawa ako at pakawalan ka. Sa tingin ko gusto mo na mamatay. Ano kung gusto ko? Sa buong mundo, maliban kay President Chen ng Phoenix Chamber of Commerce, sino ang makakagawa ng kahit ano sa pamilya Gu namin? Ang Mr. Chen na sinasabi mo ay ako. Haha, ikaw? Isang delivery boy? At nagpapanggap ka pa na Diyos ng kayamanan? Chen Haodong. Kaya ito ang anak na pinalaki mo ng hirap, ang mabuti mong anak.
Sinusubukang dayain si Mr. Chen. Ang pamilya mo talagang may kamatayan? Ha? Paano pinalaki ng pamilya Chen ang anak nila? Hindi ba ito lantarang pagsisinungaling? Totoo. Ang presidente ng Phoenix Chamber of Commerce na nagkakahalaga ng trilyon, paano siya magiging delivery guy? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Si Mr. Chen ay hindi nagsisinungaling. Ako ang kanyang assistant, Shen Man. Akala mo ba tanga ako? Kailangan mong panindigan ang drama mo? Sa itsura mong iyan, mas masahol ka pa sa katulong ng pamilya Gu at naglakas loob ka pang magpanggap na assistant ni Chairman Chen? Ikaw? Hindi ka magbabago. Malapit nang magkagulo ang pamilya mo. Seryoso ka ba? Magkano ang binayad niya sa'yo para sa ganitong drama? Ang dedikado mo naman. Eto. Kung gugugol ka ng isa pang gabi sa akin, doblehin ko. Walang hiya. Puta, naglakas loob ka bang saktan ako? Gagalawin kita ngayon? Bitawan mo. Ikaw rin, naglakas loob kang manakit? Anak ni Old Chen, lasing ba siya? Ay nako, tapos na. Ang sitwasyong ito parang hindi na maayos. Bume, ano ba ang ginagawa mo? Ma, huwag kang mag-alala. Pababayarin ko siya. Galing. Talagang ginagalit mo ako. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang manabik na mamatay. Luo Chiang. Binatang Panginoon, gusto mo ba ang braso niya o ang binti niya? Braso at mga binti. Gusto ko lahat. Nakuha ko? Wag! Wag hawakan ng anak ko! Kuyan Song, kung matapang ka, harapin mo ako. Wala itong kinalaman sa anak ko. Ang buong pamilya mo kailangang lumuhod dito. Lahat kayo. Walang makakatakas. Tito Zhao, noong umalis kami, sabi ni Mr. Chen, huwag ipakita ang aming pagkatao. Para maiwasan ang hindi kailangan na gulo. Ano ang dapat naming gawin sa sitwasyong ito? Ay, hindi ito ang oras para dyan. Nag-aalala ka pa ba dyan? Nasaan ang seguridad na sinabi kong dalhin mo mula sa An City? Sabi niya nagdaraos siya ng birthday banquet at gusto magtayo ng pansamantalang stage na 5,000 square meters. Akala ko kulang tayo sa tao, kaya inilipat ko lahat doon. Sabihin sa kanila na itigil agad ang trabaho at pumunta dito kaagad. Itong maliit na pamilya Gu, naglakas loob manggulo kay Mr. Chen. Maghintay ka dito. Pupunta ako para iligtas siya. Tama na. Ang aming Phoenix Chamber of Commerce nagbigay sa pamilya mo ng gintong oportunidad para sa kooperasyon. Ito ba ang paraan ng pagbabayad mo sa amin? Ang pamilya Gu, kung paano namin ginagawa ang mga bagay, ay wala kang pakialam, walang kwenta. Gawin mo. Ang tapang mo sa liwanag ng araw. Kayong mga siga. Naglakas loob manakit ng tao sa publiko? Karapat-dapat talaga si Mr. Zhao na maging pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa kabisera. May bigat talaga ang kanyang mga salita. Talaga nga. Puno ng katuwiran. Tara na. Sino ka? Hindi ka kwalipikadong malaman kung sino ako. Tama ba yan? Ang pinuno ng pamilya Guyan Song. Naglakas loob ka bang sabihin ang pangalan ng amo Gu namin? Ikaw, naglakas loob ka bang pindutin ako? Ikaw ang matandang walang kwenta na target ko. Alam mo ba kung sino ako? Isang delivery guy nagpapanggap na si Mr. Chen. Isang babaeng walang hiya nagpapanggap na assistant. At ngayon, isa pang matandang walang kwenta. Gusto mong sabihin na ikaw ay ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa Shangjing? Ako. Saktan mo siya. Patayin ninyo siya. Ay nako. Patay rin si Zhao. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang mga malakas na taga-ibang lugar ay hindi matatalo ang mga lokal. Ang 4 na malalaking pamilya ng kabisera ay narito sa unang pagkakataon at walang kilala. Ano ang gagawin natin? Tama na. Bulag ako noon na hinayaan ng pamilya mo na kunin ang proyekto ng baryo ng pamilya Tsen. Ngayon, tinanggal ka na rito. Kunin mo ang mga tao mo at umalis ka dito. Haha. Wala kang kwenta. Huwag mong isipin na dahil Chen ang apelyido mo,
ay maari kang magpanggap na Presidente Chen at mag-utos. Sino ka ba sa tingin mo? Sa loob ng 10 minuto, malalaman mo kung sino ang namamahala. Sa pagpirma ng proyekto ng baryo ng pamilya Tsen, Ang general manager ng sangay ng lungsod ng An, si Lei Chong. bigyan mo siya ng 10 minuto para pumunta rito. Sa loob ng 10 minuto, papauhinin si Lei Chong sa baryo ng pamilya Chen. Tandaan mo, kailangan niyang gumapang papunta rito. Marunong talaga kayong magpanggap. Halos hangaan na kita. Kilala mo ba si Amo Lei? Mas mabuti pang pakawalan mo na ako. Kilala ko si Lei Chong. Tahimik. Si Amo Lei ang General Manager ng Kamara ng Komersyo ng Phoenix sa lungsod ng An. Kung bumahing siya, kayanig ang buong lungsod. Lahat ng malalaking pamilya sa An City, kapag nakita nila siya, hindi ba nila siya tinatawag na Amo Lei? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, sinabi ko sa amulay mo na gumapang papunta rito at hindi siya maglalakad. Talagang hindi mo alam kung kailan mamamatay. Una, sinaktan mo ako. Pagkatapos ay siniraan mo si Amo Lei. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para kay Amo Lei. 8 minuto. Talagang gusto mong maano. Naglalaro ka ng countdown sa akin ha. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod, sasaktan ko ang mga magulang mo. Kuya Zhao, okay ka lang? Sinasabi ko sa iyo, ang pamilya Gu mo ay mapapahamak. Talo, makinig kang mabuti sa akin. Kung gusto mong iligtas ang tatay mo, gawin mo lang ang sabi ni Master Gu. Tigil. Luluhod ako. Buwisit. Ikaw na batang walang modo. Kung maglakas loob kang lumuhod ngayon, itatakwil kita bilang anak ko. Tatay, Mr. Chen, hindi ka maaaring lumuhod sa kanya. Mr. Chen, ito ay isang malaking kahihiyan. Anak, hindi ka dapat lumuhod. Matanda na ako ngayon. Makita kang lumalaki, sapat na sa akin. Bata ka pa. Kung lumuhod ka, hindi ka na muling makakatayo. tatay. Ang tupa ay lumuluhod upang sumuso, ang uwak ay nagpapakain sa mga magulang nito. Hindi ko kayang manood lang na magdusa ka ng tahimik. Luluhod ako. Talo, kung ginawa mo lang ito ng mas maaga, hindi sana ang tatay mo nakaranas ng matinding sakit sa katawan. Gucheng. Ngunit dapat mong tandaan, kapag lumuhod ako, ang iyong pamilyang Gu, hindi na muling babangon. Ang kapalaran ng pamilyang Gu ay wala sa iyo. Ikaw natalo. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Una, pakawalan mo ang mga magulang ko. Mahal, Haodong, Ngayon, luluhod ka ba ng masunurin? Gucheng, iminumungkahi kong maghintay ka pa ng 5 minuto. Malapit nang dumating si Lei Chong. Ano kung dumating si Lord Lei? Siniraan mo si Lord Lei ng ganito. Nagpapalabas lang ako ng galit para sa kanya. Dapat siyang matuwa ng sobra. Luhod. Talo, narinig mo ako? Sinabi kong luhod? Anak, huwag kang luhod. Gusto mo? May lumuhod? Luluhod ako para sa iyo. Umalis ka sa daan. Nanay, tama na. Makinig kayo, pamilyang Gu. Ito ang sama ng loob na mayroon ako laban sa pamilya Gu ninyo. Wala itong kinalaman sa aking pamilya. tay, Huwag kang magsalita. Gu Yansong, ang ginagawa mo ay para lang hiyain ang pamilya Chen ko at gawin kaming mamuhay sa kahihiyan magpakailanman. Tama ba? Sige. Basta pumayag kang pakawalan ng aking anak. Luluhod ako sa iyo. Haodong, Chen Haodong, ikaw mismo ang nagsabi. Tay, masyadong madali ito para sa kanila. Si Chen Haodong ay laging mapagmataas. Ang pagpapaluhod sa kanya ay mas masahol pa sa pagpatay sa kanya. Haodong, tay, Chen Haodong, mahigit 20 taon. Ngayon sa wakas ay handang yumuko sa aking pamilyang Gu. Sabihin mo. Noong araw, ang pamilya Chen ninyo ang nagkasala sa aking pamilyang Gu. Ang aking pamilya Chen ang nagkasala sa pamilyang Gu. Sabihin mo.
Ikaw, Chen Haodong, ay isang walang kwentang basura. Ako, si Chen Haodong, ay walang kwenta. Mabuti, ngayon. Maaari ka ng lumuhod. Tay, Haodong, huwag kang luhod, Tay. Huwag kang luhod. Ginoong Chen, pasensya na. Huli ako. sa wakas nandito ka na. Walang pangalan. Sino ang mga taong ito? Tatay, ito ang mga tao ko. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang bahala. Bakit ang daming tao? Mukhang siya at ang kanyang ama ay handa na ngayon. Nagdala sila ng maraming tulong. Ano ang gagawin natin? Ang aming pamilya Guo, ang nangungunang pamilya sa An City. Siya ay isang hamak na tagahatid. Kahit gaano karaming tao ang dalhin niya, hindi sila mangahas na galawin tayo. Gucheng, sinabi ko sa iyo, ang iyong pamilya Gu ay magsisisi nito. Walang kwenta. Kahit magdala ka. Sampalin mo siya. Anong ginagawa mo? Tigil! Tigil! Tigil mo yan! Sino ang mga taong ito? Gusto ba nilang mamatay? Binatang Ginoong Gu ay hindi pa nagagawang trato ng ganito dati. Buwisit. Hintay ka. Suntukin mo siya. Bugbugin mo siya. Bugbugin mo siya hanggang hindi na siya makapagsalita. Sino ang mangahas na bugbugin siya? Gurolei, narito ka, Gurolei. Ano? So? Napakaraming tao ang nagtipon dito. Gusto mong magalsa? Ha? Gurolei, Anong nangyayari? Gurolei, itong walang hiyang tagahatid. Nagpanggap siya bilang Mr. Chen at nagdala siya ng mga tao para bugbugin ang anak ko. Gusto mong mamatay? Lei Chong, buksan mo ang mga mata mong aso. Tingnan mo kung sino ako. Guro Zhao, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo ibaba ang mga kamay mong aso? Presidente Shen, nandito ka rin pala. Hindi ba sinabi ni Mr. Chen? Sinabihan kang gumapang? Oo, Anong hinihintay mo? gagapang na ako. Ngayon din. Hoy, Gurolei, anong ginagawa mo? Presidente Shen, nasiyahan ka ba? Tumayo ka. Master Lai. Master Lei, nagkakamali ka ba? Itong puta, siya. Tumahimik ka. Ang Phoenix Chamber of Commerce ay malinaw na nagsasabi tungkol sa demolisyon ng Chenjia Village. Walang puwersahang pinapayagan, ngunit binaliwala ni Gu Yansong at Gu Cheng at sinaktan pa nila ang dalawang matatanda. Lei Chong, anong parusa sa tingin mo ang nararapat sa kanila? Luhod. Master Lai. Luhod ka. Humingi kayo ng tawad sa dalawang matatanda. Bihira itong makita. Sa wakas, may nakapagpatino sa pamilya Gu. Oo, nakakatuwa talaga. Nanay, tatay, kayo na ang bahala sa dalawang ito. Gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Wumeng, hindi natin kayang galitin ang pamilya Gu. Hindi natin sila pwedeng galawin. Mangyaring mapanatag kayo, mga matatanda. Ginagarantiya ko sa ngalan ng Phoenix Chamber of Commerce. Na hindi sila gaganti sa inyo. Tama si Master Lei. Kami ng anak ko ay nais humingi ng tawad ng taos-puso sa inyo. Sana ay mapatawad ninyo kami. Susunod ako sa tatay ko. Pwede mo akong parusahan kahit paano mo gusto. Siya. Pagkatapos ay... lumayas ka. Hindi mo ba siya narinig? Sinabi ng matanda na lumayas ka. Lumabas kayo ngayon kasama ang mga tao mo. Magkikita tayong muli. Tara na. Tara na. Mr. Chen, pinapalaya ba natin ang mga Gu? Sinabi ko sa'yo, babayaran ng pamilya Gu ang dugo. Ngayon ang 50 kaarawan ng tatay ko, hindi pwedeng sirain ang piging. Miss Shen, ayos lang ba sa'yo itong paghawak? Lumayas ka rin. Oh, Wumeng, ano ang lahat ng ito? Tatay, ang bagay na ito, magpapaliwanag ako pagbalik natin. Nanay, bakit hindi mo muna ihatid si tatay pabalik? Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay. Babalik ako agad. Siya. Umuwi na tayo. Tara na,
Uuwi rin tayo para batiin si Old Chen ng maligayang kaarawan. Tama, tama. Bilis tayo. Master Chen. Guro Chen. Ang pamilya Gu ng lungsod ng An ay gumagawa ng kasamaan. Kung hindi natin sila aalisin, hindi natin mapapawi ang galit ng publiko. Sige, maglalabas ako ng abiso ngayon din. Ipaalam sa lahat ng mga pangunahing pamilya sa An City na paalisin ang pamilya Gu mula sa Daxia. Sandali. Isang maliit na pamilya Gu ay naglalakas loob na maging ganito ang yabang. Tiyak may sumusuporta sa kanila. Ang asal ni Lechong kanina, parang sinasadya niyang protektahan ang pamilya Gu. Uuwi muna ako para ihanda ang handaan sa kaarawan. Shenman, dalhin mo ang lahat pabalik sa Chamber of Commerce. I freeze lahat ng ari-arian ng pamilya Gu agad. Pagkatapos, tipunin ang ebidensya ng kanilang mga krimen. Sa pagkakataong ito, lilipulin ko ang mga peste na ito na nananakit sa bansa. At hulihin silang lahat sa isang lambat. Opo, Ginoo? Hoy, mayroon ding nilagang manok na may kabuti. Nako, ang sama ng memorya ko. Nakalimutan ko talaga. Kukunin ko na agad. Salamat kay Master Lei. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang makakaharap sa pamilya Gu? Eksakto. Si Master Lei ng Phoenix Chamber of Commerce ay talagang isang dakilang tao. Hindi ko talaga maintindihan. Ngayon, sa Chenja Village, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong ginagawa ko? Inililigtas ko ang iyong pamilya Gu. Ano bang ginagawa ko? Inililigtas ko ang pamilya Gu ninyo. Ano? Inililigtas ang pamilya Gu namin? Ilang manggugulo lang mula sa Chen Village? Oo, Master Lei. Hindi ba't nag-iintriga ka sa wala? Alam mo ba kung sino ang taong sinaktan mo ngayon? Yung tinatawag mong Zhao Ye. Siya yun. Hindi ba siya yung walang kwentang delivery guy na aktor na inupahan mo? Siya ay ang pinuno ng 4 na nangungunang pamilya sa Shangjing. Ang patriarka ng pamilya Zhao, Zhao Runfa, Master Zhao. 4 na nangungunang pamilya ng Shangjing? Ay naku. Talagang nagulo ng pamilya natin ngayon. Tungkol sa babaeng yon. Tinatawag ko siyang President Shen. Siya ang katulong ni Mr. Chen, Shenman. Ano? Kaya, yung walang kwentang delivery guy talaga bang si Mr. Chen? Siyempre hindi. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Talaga siyang delivery guy. Ngayon ay 50 kaarawan ni Old Chen. Wala na tayong pag-usapan. Uminom tayo at magsaya. Tara. Tara. Nasa inuman na yan. Eto, Old Song. Hayaan mong ibuhos ko ang alak. Hoy, ako na. Tio Wang, Tio Song. Ako na. Hindi kaya ng tatay mo ang alak. Kalahating baso lang ayos na. Sige. Punuin mo hanggang sa taas. Tatay. Muli ba kitang pinalungkot? Anak, ang tatay mo ang sa wakas ay naintindihan. Tama ka. Ang pamilyang magkakasama, iyon ang nagdudulot ng pinakamalaking kasiyahan. Mali ako noon. Masyado akong naging mahigpit sa'yo. Tatay. Oh, Si Chen Wuming ay talagang isang delivery driver. Bakit si Presidente Shen at si Master Zhao ay lubos na gumagalang sa kanya? Yan ay nagpapakita kung gaano ka walang karanasan. Buksan mo ang TV. Pakiusap, Master Lei. Ang Phoenix Chamber of Commerce ay namumuhunan ng 10 bilyon upang itayo ang pinakamataas na gusali sa mundo na nagiging pokus ng pandaigdigang atensyon. Ang pamilya ng isang delivery man sa Chen Village ay pinaghihinala ang binugbog dahil sa hindi pagkakasundo sa kompensasyon. Susunod, pumunta tayo sa eksena. Malinaw na ito ay fake news. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ni Mr. Chen, ang ating Phoenix Chamber of Commerce ay umuunlad na ang halaga sa merkado ay lumobo ng 12 beses. At dahil sa kasalukuyang kalakaran, Kita mo? Naintindihan? ang ibig sabihin ni Master Lei ay ang Phoenix Chamber of Commerce ay nagpapanggap. Sa wakas ay naiintindihan mo na. Ang balita mula sa Phoenix Business Daily ay kumalat sa buong mundo sa loob ng 2 oras. Ang presyo ng stock ay tumaas ng 3%. Ang stock ni Mr. Chen ay sumipa ng 200 bilyon. Ito si Mr. Chen. Para mag-ipon ng yaman, gagawin niya ang lahat. Ang pamilya Gu ay malayo sa likuran. Ang pakikinig sa mga salita ni Master Lei ay mas mabuti pa sa 10 taong pag-aaral. Ang Phoenix Chamber of Commerce. Bakit nito pinalamig lahat ng ari-arian sa pangalan ng pamilya Gu? Nagdulot ka ng gulo? Kailangan magpanggap ni Mr. Chen
Kung gusto talaga niyang magdulot ng problema sa inyong dalawa, matagal na kayong namamalimos sa lansangan. Tama ka, Master Lei. Si Mr. Chen ay hindi umatras sa 10 bilyong dolyar na proyekto. Ipinapakita rin nito na hindi siya nagtatanim ng galit. Kung gayon, ang pamilya Gu, ano ang dapat naming gawin ngayon? Mangyaring payuhan kami, Master Lei. Ang driver ng delivery at ang kanyang pamilya, kung nalaman nilang ang Phoenix Chamber of Commerce ay nagpapanggap lang, tiyak na magkakalat ng kung ano-anong chismis. Alam mo na ang gagawin, di ba? Siguraduhin ko na siya ay hindi na muling magsasalita. Mabilis kang matuto. Sa paggawa nito, naaalis mo ang alalahanin ni Mr. Chen. Mangyaring sabihin kay Mr. Chen para sa amin, ang pamilya Gu ay handang dumaan sa apoy at tubig para kay Mr. Chen upang ibahagi ang kanyang mga pasanin. Nagbigay na ako ng utos, aalis na ako. Ingat, Master Lei. Tatay, kailan tayo kikilos? Mas mabuting gawin ito ng mas maaga pa. Ngayon ay kaarawan ni Chen Haodong na matandang gago. Ang kanyang pamilya ay nagtipon-tipon lahat, nakakatipid sa akin ng maraming gulo. Ito ay tadhana. Tatay, ibig mong sabihin, Ikilos tayo ngayon? Para masigurado ngayong pagkakataon, inimbita ko mismo ang gobernador na dumalo. Kung nandoon siya, sino ang maglalakas loob na lumaban? Sa pamilya Gu? Nilagang manok at kabute. Darating. Hahaha. Darating. Wuming, naghahatid ng take-out. Sa hangin at araw. Mahirap. Kumain pa. Tita Zhang, sa totoo lang, hindi ako tagapaghatid. Ha? Ganun ba? Nasa pabrika ka siguro. Nag-iipit ng tornilyo. Di ba? Ngayon, ay ika-50 kaarawan ng tatay ko. Tatay, umuwi ako ngayon. Gusto kitang sorpresahin. Sorpresa? Tatay, nanay. Sa totoo lang, ako talaga ay... Palibutan ang lugar na ito. Oo. Walang lalabas. Chen Haodong, nagkita tayong muli. Gu Yansong, ngayon, nagdala ka na naman ng mga tao sa Baryo Chen. Hindi ka ba paparusahan ni Ginoong Lei? Ginoong Lei, hahaha. Sa totoo lang, si Ginoong Lei ang nagpadala sa amin dito ngayon. Anong nangyayari? Hindi ba darating si Ginoong Lei para tulungan ang ating baryo? Oo, uye. Bakit siya nagpadala muli ng mga tao? Sa kahit na anong paraan, hindi kayo makakatakas. Saka ko na lang sasabihin sa inyo. Ipinadala kami ni Ginoong Lei dito ngayon para patahimikin kayo ng tuluyan. Gu Yansong, kahit na sinusuportahan ni Lei Chong ang pamilya Gumo, ang pinuno ng pamilya Zhao sa Shangjing, si Zhao Runfa, papayag ba siya? Walang kwenta. Akala mo ba talaga narito si Ginoong Zhao para tulungan ka ngayon? Ginagamit ka lang niya para magpanggap para sa Phoenix Chamber of Commerce. Isang pagpapanggap. Sa tingin ko ang pamilya Gumo ay talagang matigas ang ulo at hindi sumusuko. Kaninang tanghali, dahil sa ika-50 kaarawan ng aking ama, pinakawalan ko kayo. Mukhang masyado akong naging mabait. Pinakawalan kami? Kung wala ang suporta ni Ginoong Zhao, anong silbi mo? Sige, tatawagan ko. Si Ginoong Zhao ngayon at sasabihin niya sa iyo kung sino talaga ako. Huwag hayaang makapag-leak siya ng anumang impormasyon. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ngayon, kahit ang hari ng langit, walang makapagliligtas sa iyo. Gu Yansong, anong ginagawa mo rito ngayon? Bakit ka pumunta? Simple lang. Para lang pigilan ang isang walang kwentang tulad mo na magkalat ng walang kwentang bagay at magdulot ng gulo sa Phoenix Chamber of Commerce. Narito ako ngayon para kunin ang isang tao mula sa iyo. Talagang walang batas. Ang pamilya Gumo na ganito ang ginagawa. Hindi ba malalaman ng gobernador ng lungsod ng An? Tanga, ang taong nakatayo sa harap mo ay ang gobernador ng lungsod ng An na iyong binanggit, si Ginoong Hejin. Ang gobernador ng An City ay makikipagsabuatan sa pamilya Gu. Hemp. Sa buwatan? Ano? Ang pamilya Gu ay isang kilalang angkan sa An City. Ang kalabanin sila ay paglaban sa akin.
Ang pamilya Gu ng An City. Kasama ang isang gobernador. Kayo lang dalawa? Hindi nyo pa rin ako maaabot. Ano sinabi mo? Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, kayong dalawa lang, hindi nyo pa rin ako kayang galawin. Anong meron sa pag-uurong sulong na yan? Totoo yan. Gaya ng utos ni Mr. Chen, nagpadala ako ng mga tao para imbestigahan ang mga nakaraang galaw pananalapi ng pamilya Gu. Nalaman namin na sila at si Gobernador He Jin ay may ugnayan napakalapit. Kaya pala ang pamilya Gu ay sobrang mayabang. Lumabas na si Hee-jin ang sumusuporta sa kanila. Ano? Basta mayroon tayong ebidensya ng kanilang iligal na pag-iipon ng kayamanan, hindi lang ang pamilya Gu. Ang Phoenix Chamber of Commerce, sa pagkakataong ito, ay pwedeng ibagsak si Hee-jin kasama nila. Sa tingin ko sila ay hindi basta-basta magsasalita. Hindi pa ako tapos kanina. May isa pang tao na may malapit na ugnayan sa pamilya Gu. Lei Chong. Lei Chong, galing siya sa ating Phoenix Chamber of Commerce. Hoy, madali na yan. Abisuhan si Lei Chong na pumunta agad sa silid pulungan. He Jin, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayon, ibagsak mo si Gu at ang anak niya na nasa tabi mo. At hindi ko na iyon papansinin. Ano bang karapatan mo para mag-utos dito? Gobernador, gawin mo na. Mga guwardiya, Teka. Gu Yansong, gusto mong kunin ang isang tao mula rito ngayon, di ba? Sige, sasama ako sa iyo. Chen Haodong, wala ka ring karapatang magsalita dito. Ang taong kukunin ko ngayon ay siya. Mga bantay, Heto, dalhin ang babaeng ito. Sino ang may balak? He Jin, wala akong pakialam kung ano ang binayad ng pamilya Gu sa iyo. Muli kitang paalalahanan. Umatras ka bago maging huli. Hindi pa huli. Ang lakas ng loob mo. Sa buong lungsod ng An, maliban kay Ji Chen, wala akong pakialam sa iba. Sige, mas mabuting tingnan mo ulit. Kung sino, talaga ako. Bata, huwag mo ring sayangin ang oras ko. Kunin siya. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Tumayo ka? Oh, Nagdesisyon na si Ji Chen na palayasin ang pamilya Gu. Hindi mo na sila mapoprotektahan ngayon. Sabihin mo sa amin ang lahat tungkol sa iyong mga transaksyon sa pamilya Gu. At pakikitunguhan ka namin ng mabuti. tuwing nakikipagtulungan ang pamilya Gu sa Phoenix Chamber, binibigyan nila ako ng 10% bahagi. 10% lang? 20%. May iba pa? At 30%. Ang ibinibigay ng pamilya Gu sa gobernador, si He Jin. Mayroon ka bang mga resibo ng iyong maruruming transaksyon sa pamilya Gu? Well, Lei Chong, ito ang iyong pagkakataon na mabuhay. Mag-isip ka ng mabuti bago ka magsalita. tuwing naglilipat ang pamilya Gu ng pera sa akin, itinatago ko ang mga resibo. Mabuti. Pinuno ng pamilya Chen. Well, Pumunta agad sa nayon ng pamilya Chen at ipaalam kay Ji Chen. Si Ji Chen ay nasa nayon ng pamilya Chen. Pumunta ka ngayon sa pasukan ng Chen Village? Hindi mo ba nakita si Mr. Chen? Nawalan ka na ba ng memorya? Yung delivery guy, siya pala si Mr. Chen. Tanga. Sinusubukan ni Mr. Chen na sorpresahin ang kanyang ama. Nagtatago lang ng pagkatao. Ay naku. Sina Gu Yansong at He Jin ay nagdala na ng mga tao sa Chen Village. Ano? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan ang asawa ko. Bitawan ang asawa ko. Tatay, Gu Yansong, hayop ka. Wala kang puso. Ang pamilya Gu mo ay mamamatay ng kaawa-awa balang araw. Chen Haodong, naghahanap ka ng kamatayan. Ngayon, ako ay sa harap ng iyong asawa at anak. Ihahatid ka sa iyong huling lakad. Lunurin siya ng buhay. Chen Haodong, paalam. Haodong. tatay.
Wuming, Ang mabuti ay gagantihan ng mabuti. At ang masama ay parurusahan. Walang kwenta. Akala mo ba na ang pagsabi niyan ngayon ay makakatulong? Hindi naman na ang kasamaan ay hindi pinaparusahan. Hindi pa lang oras. Ituturing ko itong huling paalam mo at ng iyong mga magulang. Ituloy. Hijin. At kayo, Pamilya Gu. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ano yang ingay? Hindi ko alam. Phoenix Chamber of Commerce Level 1 Alert. nag-trigger si Mr. Chen ng level 1 alert. Ito ang unang beses mula nang itayo ang Phoenix Chamber of Commerce. Bilis. Ipaalam sa Security Department. Tiyak na tayo. Talagang tiyak. Ano bang ingay na iyan? Kamarangang komersyo ng Phoenix. Pinagsasama-sama ang mga mahigit 70% ng mga nangungunang pamilya. May trilyong halaga ng kapital. Ang dibisyon ng seguridad na kanilang itinayo ay sapat na malakas upang ibagsak ang isang bansa. Kapag natanggap nila ang alerto ni Ji Chen, lahat sila ay magpapakilos. Mali ang narinig mo. Paano nangyari iyon? Siya ay isang tagapaghatid lang. Paano siya makakapag-trigger ng level 1 alarm ng Phoenix Chamber of Commerce? Talagang hindi ako maling nakinig. Siya ay Ji Chen. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Bitawan ninyo ako, lahat kayo. How dong? Tatay, nanay, Wuming, ikaw talaga si Ji Chen. Mali si tatay na sisihin ka. tatay, kasalanan ko rin. Dahil hindi ko nasabi sa inyo ng maaga, nagdulot ito ng paghihirap sa inyong dalawa. Nakaligtas tayo. Hoy, si Wuming ay si Ji Chen. Oh, ang pamilya Chen ay yumaman. Ha ha ha. Oh, alam ko na mula pa noong una. Ang batang si Wuming ay pambihira. Ito ang aming ngayon ng Chen pinagmamalaki. Oh, Haha. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba ang magagawa natin? Lumuhod at humingi ng tawad. Hindi pwede. Gobernador, ano ang iyong plano? Wala nang atrasan ngayon. Siya ay si Ji Chen pagkatapos ng lahat. Na-offend natin si Ji Chen. Maaga o huli, mamamatay din tayo. Maari na lang tayong sumugal at magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Patayin. Hijin, naglakas loob kang sumalungat sa Phoenix Chamber of Commerce. Patayin ka para walang makakaalam nito. Patayin. Nanyutralize na ang mga armadong puwersa. Maaari ka nang pumasok. Tapos, Gobernador, kung hindi natin siya patayin ngayon, mahuhuli na ang lahat. Mga gwardiya? Hindi na kailangan tawagin sila. Ji Chen, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Ano ang susunod na hakbang? Ang iyong mga utos. Pakiusap. pakiusap, ibigay mo ang iyong mga utos, Ji Chen. Isara ang pinto. Linisin ang lugar. Hijin, Mr. Chen, alam kong mali ako. 10 taon na akong nasa An City. Tiniis ko naman lahat ng hirap. Pakiusap, Mr. Chen. Maging maluwag ka. Patawarin mo ako. 10 taon ka na sa An City. Ilang kasalanan ang nagawa mo? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Mr. Chen, ito ang listahan ng mga kaso ng korupsyon ni Hijin. 108 na bilang sa kabuuan. Bawat isa ay may parusang kamatayan. Mabuti, ibigay ito sa Departamento ng Katarungan. Opo, Tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Guyan Song, Narito. ang pagiging anak ay ang pinakadakilang bertud. Pero ang pamilya Gu ay paulit-ulit na ininsulto ang aking pamilya. Sabihin mo sa akin, paano ito dapat hawakan? Tatay, Talo ako. Chen Haodong. Mayroon kang isang pambihirang anak. Inaamin ko ang pagkatalo ng buong puso. Inihiling ko lang na bigyan mo ang aking anak ng pagkakataong mabuhay. oo, patawarin mo ako, Mr. Chen. Sumusumpa ako, hindi na ako maglalakas loob pa. Tatay, Wuming,
Sa pamamagitan ng insidenteng ito, ang bigat sa aking puso ay nawala. Ang pamilya Gu ay nasa nakaraan na. Ang pinakamahalaga ay ang pamilya ay sama-sama at masaya. Anak, lumaki ka na. Gawin mo ang iyong sariling desisyon. Gu Yansong, hindi ba ang pamilya Gu ay laging nang-aapi ng mahihina? Sige, parurusahan kita. Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa iyo habang buhay, kumpiskahin lahat ng ari-arian ng pamilya Gu at baliin ang iyong mga binti. Mula ngayon, ikaw at ang iyong anak ay magiging angkop lamang na mamalimos sa mga lansangan. Ano? Mr. Chen, nag-aral ako sa ibang bansa at bumalik na may 2 PhD. Hindi ako maaring lumpuhin. Hindi ako maaring maging pulubi. Tumahimik ka. Ito ang regalo ni Mr. Chen. Para sa iyo, isang biyaya. Bakit hindi mo pasalamatan si Mr. Chen? Ako ay isang returnee. Hindi ako pulubi! Hindi ako pulubi! Ilayo mo siya. Shen Man, Mr. Chen, ngayon ay kaarawan ng aking ama na ika-50. Pero ang pamilya Gu ay sinira ito ng tuluyan, ipahayag sa buong lungsod, bukas ay magdaraos ako. Para sa aking ama, ng isang engranding selebrasyon ng kanyang ika-50 kaarawan. opo.